Ang pagmamahalan ay mayroong kalakip na pagbibigayan. Pero handa mo nga bang iwan ang taong mahal mo kung hindi na nga nito maibigay ang kagustuhan mo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Helen. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito, Glenn. Sobra-sobra na ang ibinibigay mo sa akin. Naluluhang sambit ni Helen matapos niyang tingnan kung gaano kalaking pera ang laman ng sobre. Malawak naman siyang initian ng kanyang nobyo. Ano ka ba, Helen? Matagal ko nung sinabi sa'yo, di ba? Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Kaunting tiis na lang, mahal. Makakatapos ka rin ng pag-aaral mo. Eh kasi naman, Glenn, napakarami mo nang naitulong sa akin. Hindi naman pwede na sa'yo ko na lamang iasa ang lahat. Oo, boyfriend kita. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, responsibilidad mo ako. Marami ka rin gastusin para sa sarili mo. Kaya dapat lamang, yun na lang pagtuunan mo ng pansin. Tsaka mahal, sumasaylay naman ako kapag bakanting oras ko. Tinutustusan din naman ako ni Papa. Kahit nakakarampot lamang ang sweldo niya. Kaya sa susunod, huwag. Hindi na nga nagawang tapusin pa ni Helen ang kanyang sasabihin dahil mabilis nga siyang niyakap ng kanyang nobyo. Ayoko mag-isip ka pa kung saan mo kukunin ang tuition fee mo. Gusto kong suportahan kita sa lahat ng bagay dahil ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Lahat ng ibinibigay kong tulong sa iyo ay bukal sa kalooban ko. Pero Glenn, ayoko kung ano-ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa akin at sa pamilya ko. Nasasaktan ako sa tuwing tinatawag nila na mukha kaming pera at sumisipsip lamang sa yaman ng pamilya mo. Hindi naman mahalaga ang iniisip ng ibang tao eh. Ang mahalaga, kilala mo ang sarili mo. Patunayan mo sa kanila na mali ang iniisip nila. At kung ano man ang iba pang masasakit na salita na sasabihin nila sa iyo, hindi naman mababago ng lahat ng ngayon. Ang katotohanan ng ikaw pa rin ang babaeng gusto ko. Mahal kita, Helen. Mahal na mahal. Mas lalong napaiyak si Helen sa tuwa noong mapagtanto niya kung gaano nga siya kaswerte sa kanyang nobyo. 5 taon na nga silang magkarelasyon. Pero hindi pa nga rin ito nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, si Glenn ang palaging sumasalo sa kanya. Hindi umaalis sa kanyang tabi ang kanyang nobyo sa kabila ng hirap na kinakaharap niya at ng kanyang pamilya. Isang araw, habang nasa kanilang bahay, bigla nga siyang kinausap ng kanyang nakababatang kapatid. Ate Helen, hindi po ba bibisita dito si Kuya Glenn? Tanong ng kapatid ni Helen na si Hannah na mayroong bitbit na isang maliit na regalo. Nako bunso, umuwi na siya ng maaga eh. Marami pa siyang asikasuhin. Sagot naman ni Helen habang naglalaba. Sayang naman po ate. May bibigay pa naman sana akong regalo sa kanya. Tinulungan niya kasi ako matapos lahat ng projects ko eh. Ilagay mo na lamang sa kwarto ko. At ako na ang bahalang magbigay sa kanya kapag nagkita kami bukas. Sige po ate. Sagot naman ni Hannah na agad ding bumalik sa harap ng kanyang ate matapos nitong ilagay ang handang regalo para sa kanyang Kuya Glenn. Oo nga pala ate. Kailan niyo po ba balak magpakasal ni Kuya Glenn? Napakunot naman ang noon ni Helen sa biglaang tanong ng kanyang nakababatang kapatid. Aba Hannah, saan naman nanggaling ang tanong mo na yan? Wala lang po ate. Bigla ko lang po naisip na para na kayong mag-asawa ni Kuya Glenn. Nakikita ko po kasi palagi kanyang tinutulungan. Sana lang talaga kayo na po ang magkatuluyan balang araw. Dahil botong-boto po ako para sa kanya. Kung tutuusin nga ate, wala ka na namang ibang hanapin kay Kuya Glenn eh. Gwapo, mayaman, matalino, tapos sobrang bait pa. Para na nga siyang anghel na hulog ng langit sa pamilya natin.
Sobrang bait talaga niya. Punong-puno ng pagkamangha ang mukha ni Hana habang sinasabi ang mga salitang yun. Kaya't maging si Helen ay hindi nga maiwasang mapangiti. Hayaan mo bunso, darating din kami sa puntong yun. Kaya't huwag ka munang magmamadali. Ang mabuti pa, pagtuunan mo na lamang ng pansin ang pag-aaral mo dahil masyado ka pang bata para magtanong tungkol sa kasal. Sige po ate, basta pangako ha, huwag kayong maghiwalay ni Kuya Glenn. Huling hirit pa nga nito. Hindi maipaliwanag ni Helen kung gaano nga siya kasaya sa tuwing na pag-uusapan sa loob ng kanilang bahay ang kanyang nobyo. Hindi lamang ang kanyang nakababatang kapatid ang boto kay Glenn para sa kanya, kundi ang kanilang buong pamilya. Napakarami na nga kasi nitong naibigay na tulong at suporta, lalong-lalo na sa usaping pera. Kung wala si Glenn, sa tingin ni Helen, ay lubog na nga ang kanilang pamilya sa utang. Napagtanto nga rin niya na tama ang sinabi ng kanyang kapatid. Isang anghel na hulog ng langit ang kanyang nobyo na paulit-ulit nga siyang sinasagip sa matinding hirap. Isang hapon naman, noong matapos na nga ang klase ni Helen, nagulat na nga lamang siya noong biglang sumulpot ang kanyang nobyong si Glenn. Ikaw talaga Glenn, no? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit hindi mo na ako sunduin. Kaya ko naman bumiyahe pa uwi eh. Naabala pa tuloy kita. Nahihiyang sambit ni Helen habang nakatingin sa pagod niyang nobyo. Kahit na busy nga rin kasi ito sa kanyang pag-aaral, palagi pa nga rin siya nitong hinahatid at sinusundo. Wala yun mahal. Gusto ko lang naman siguraduhin na ligtas ka. Kamusta pala ang panggastos mo? Nagkukulang ba? Naku Glenn, kakabigay mo lang sa akin noong isang linggo. Sobra-sobra pa nga yun eh. Kaya huwag ka nang magbigay pa sa akin ng pera. Tsaka Glenn, ayoko rin naman na mas lalong sumama ang tingin sa akin ng pamilya mo. Lumpot ang boses ni Helen noong sumagi sa kanyang isipan ang estado ng buhay ng kanyang nobyo. Naniligaw pa nga lamang sa kanya si Glenn. Hindi na nga boto sa kanya ang pamilya nito. Nagmula ang kanyang nobyo sa isang mayamang pamilya. Ang daddy kasi nito ay isang mayor sa kanilang lungsod. Samantalang kaliwat kanan ng mga negosyo ang pinapatakbo ng angkan ng kanyang mami. Kung iisipin, walang-wala talaga sa kalingkingan nila ang kanyang pamilya pagdating sa usaping yaman. Ang pag-aaral ng mabuti lamang ang sa tingin ni Helen ay mayaharap niya sa pamilya ni Glenn. Ano mahal? Bigla ka na naman natahimik. Alam ko nang iniisip mo. Basta Helen, isipin mo na lang din. Darating din ang araw na matatanggap ka nila. Sa ngayon, pagbutihin mo na lang muna ang pag-aaral mo. Hindi ko nagugustuhan sa tuwing dumadagdag pa ang pamilya ko sa mga problema mo. Pagpapagaan nga ni Glenn ng loob niya. Bukod sa kapos sa pera, isang malaking balakid nga rin para kay Helen sa tuwing pinagchismisan nga siya ng kanyang mga kaklase. Sa tuwing dadaan siya sa likod ng mga babae, madalas nga niyang naririnig ang kanyang pangalan. Uy girls, alam niyo na ba ang bagong chismis kay Helen? Balitang balita, si Glenn na naman daw ang sumagod ng tuition fee niya. Grabe naman no? Saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha ang babaeng yun? Hindi naman porket nakabingwit siya ng malaking isda, iaasa na lamang niya ang lahat kay Glenn. Grabe talaga, nakakaya siya. Oo nga eh, kahit nga ako hindi ko alam kung ano bang pinakain niya kay Glenn. Naku, baka naman isa siyang bayarang babae. Hindi naman tayo sigurado kung si Glenn lamang ba ang lalaki niya, di ba? Kahapon nga lang, nakita daw siya ni Marie Chris na may kasamang isang lalaki na anak ng pulis. Sa tingin ko, piniperahan niya rin yun. Wala na talaga siyang respeto para sa sarili niya. Nasusuka na ako sa ginagawa niya. Ew. Bakit naman kasi baliw na baliw sa kanya ang mga lalaking mayaman?
Hindi naman siya sobrang kinis at kagandahan. Masyado pang luma ang mga damit niya. Ibang klase talaga ang mahihirap na yan. Gagawin nila ang lahat para lamang makaahon. Basta sa pera, gagawin nila ang lahat. Kahit pa ibigay ang sarili nila. Napaiyak na nga lamang sa isang tabi si Helen habang naririnig ang mga usapang yun. Nang dahil sa mga maling chismis ng ibang tao tungkol sa kanya, hindi na nga siya nagkaroon pa ng kaibigan. Wala man nang nagtangka na lumapit sa kanya sa takot na mabahiran nga rin ang kanilang mga pangalan. At eto pa, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kahapon lang din daw, si Glenn ang nagbayad ng ospital ng nanay niyang may sakit. Iba talaga. Baka naman kasi ganoon talaga ang gawain ng nanay niya. Bagay na bagay silang mag-ina. Nagpapagamit lang sa mayayamang lalaki para makaahon. Nakakadiri talaga. Nang dahil sa sunod niyang narinig, hindi na nga napigilan pa ni Helen ang kanyang sarili na sugurin ang dalawang babae na kanina pa nga siyang pinag-uusapan. Nandilim na nga ang kanyang paningin at walang tigil nga niya silang sinabunutan. Dumaing sa sakit ang dalawang babae na halos maiyak na. Bumalik lamang sa wisyo si Helen noong dumating na nga dito si Glenn at ito na nga mismo ang umawat sa kanya. "Bitawan mo ako! Hindi pa ako tapos!" Sigaw niya sa dalawang babae. "Aba, ang lakas naman ng loob mo na subunutan kami. Pinatunayan mo lang talaga na totoo ang lahat ng usapan ng mga tao sa'yo na napakarumi mong babae. Parang wala kang pinag-aralan." Nanggigigil na sigaw ni Freya sa kanya. "Manahimik ka kung ayaw mo akong tumawag ng pulis." Malamig at kalmadong boses ni Glenn. Subalit ramdam ni Helen na galit na nga rin ang kanyang nobyo. "Wala kayong karapatan na pagsalitaan ng girlfriend ko. Hindi totoo na piniperahan niya ako. Mahal na mahal ko si Helen. Kaya tigilan niyo na ang kahibangan at pagkaingit niyo. Gusto lamang ni Helen na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit anong mga karapatan niyo, nahadlangan siya sa mga pangarap niya." Natahimik ang dalawang babae at hindi na nga nakapagsalita pa. Inalalayan ni Glenn si Helen pabalik ng kotse. At doon na nga tuluyang bumuhos ang mga luha ni Helen. "Glenn, nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Hindi ko dapat sila sinaktan. Paano na lang kapag natanggal ang scholarships ko? Paano kung makikout ako sa school?" "Huwag kang mag-alala, Helen. Hindi ko hayaang mangyari yun." Kasi naman, napuno lang ako. Dahil pati si mama, dinamay na nila eh. Napipigilan ko pa kung sarili ko lang ang pinagsasalitaan nila ng masama. Pero kung idadamay nila ang pamilya ko, ibang usapan na yun. Hindi ko kayang marinig yun. Hindi ko kayang tiisin." "Naiintindihan kita, mahal. Pero isipin mo rin, wala namang ibang mangyayari kung papatulan mo sila. Bukas o makalawa, ulitin lang nila ang lahat ng mga sinabi nila sa'yo. Hindi natin hawak ang isip ng ibang tao. Pero hawak natin ang sarili nating emosyon." Bagamat maraming masasamang bagay ang naririnig ni Helen tungkol sa kanilang relasyon, nakinig na nga lamang siya sa kanyang nobyo na huwag na lamang yun pakaisipin. Salip, mas dinoble na nga lamang niya ang kanyang pagsisikap na makatapos sa kagustuhang maibalik niya ang lahat ng tulong na ibinibigay nga sa kanya ng kanyang nobyo. Noong makapagtapos na nga siya sa kanyang pag-aaral at magkaroon ng trabaho bilang isang nurse, paunti-unti na nga rin niyang tinutulungan ang kanyang pamilya. Palihim nga rin siya nag-iipon para mabigay ng isang mamahaling regalo si Glenn. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya ngayon, kulang na kulang pa nga rin ang kanyang sinasahod.
Halos araw-araw nga siyang tulala sa pag-iisip kung saan niya kukunin ang gastusin sa nagkakasakit niyang nanay dahil pabalik-balik na nga ito sa ospital, pati na rin ang panggasto sa pag-aaral ng dalawa pa niyang kapatid. Hanggang sa tinawagan siya ng kanyang dating guro at sinabi na bibigyan nga siya nito ng magandang oportunidad para makapagtrabaho sa ibang bansa. Malalim na pinag-isipan ni Helen ang kanyang magiging desisyon. Hanggang sa hindi na nga niya namalaya na kanina pa pala siyang kinakausap ng kanyang nobyo habang nakasakay nga silang dalawa sa kotse nito para umuwi. Teka lang mahal, kanina pa kita napapansin. May problema ka ba? Masyado atang malalim ang iniisip mo. Nag-aalalang tanong ni Glenn. Wala naman. Pagod lang siguro ako. Matamlay na sagot ni Helen. Hindi ka ba nagugutom? Gusto mo, kumain muna tayo sa labas. Mabilis na nag-iwas ng tingin ang dalaga. Ayoko. Busog pa ako. Gusto ko nang umuwi. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas lalong nagiging malamig ang pakikitungo ni Helen sa kanyang nobyong si Glenn. Dahil hindi nga niya alam kung paano sasabihin dito ang kanyang plano ng mga ibang bansa. Hanggang sa isang araw, nilapitan nga siya ng matapobreng nanay ni Glenn. At yun na nga rin ang nag-udyok sa kanya na hiwalayan na ang kanyang nobyo. Hoy Helen, hanggang ngayon ba talaga? Pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa pamilya namin? Ilang pera pa ba ang gusto mo? At hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil. Nakatapos ka na, di ba? Maraming naitulong sa iyo ang pamilya namin. Pero ngayon, gusto mo pa rin? Galit na sigaw sa kanya ni Doña Flora. Tita, hindi naman po pera ang habol ko sa anak nyo. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po si Glenn. Pag-amin ng dalaga. Sige nga, isipin mo. Sa tingin mo ba, may patutunguhan pa ang buhay ng anak namin kung sa katulad mo lang siyang babae babagsak? Pinag-aral ko siya sa mamahaling eskwelahan at ibinigay ang lahat ng luho niya. Kaya hindi ko talaga matatanggap kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo naghihiwalay. Ano ba talagang gayuma ang pinainom mo sa anak namin? Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Helen. Hindi niya lubusang maisip na hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang tingin sa kanya ni Doña Flora. Buong akala niya kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nagkaroon ng trabaho, magbabago na nga ang tingin sa kanya ng pamilya ng kanyang nobyo. Pero nagkamali pala siya. Kung iniisip niyo po na piniperahan ko si Glenn, nagkakamali po kayo. Kusa niya pong ibinigay sa amin ang tulong at sa pamilya ko. Pero wag po kayo mag-alala. May ipon naman po ako para kahit papaano maibalik ko po ang lahat ng naitulong niya. At saan naman makakarating yung kakarampot na tulong mo? Pareha lang yun sa akin. At huwag na huwag mo nang bilugin pa ang ulo ng anak ko. May ibang babae na akong gustong ipakasal sa kanya. Nag-aral pa yun sa abroad at galing sa isang mayaman at kilalang pamilya. Eh ikaw, ano bang maipagmamalaki mo? Wala naman, di ba? Hanggang dyan ka lang. Hindi nagiginhawa pa ang buhay mo. Kaya tigilan mo na ang anak namin. Nagpantig na nga ang tenga ni Helen dahil sa mga salitang binitawan ni Doña Flora. Gustuin man niyang sumagot, pero alam niya sa kanyang sarili na wala naman talaga siyang maipagmamalaki. Tama ang pamilya ni Glenn. Sino nga naman ba siya para pakasalan ng isang binatang nagmula sa isang mayamang pamilya? Hanggat mahirap siya, hindi magbabago ang tingin sa kanya ng mga tao na wala siyang pera. Mahal na mahal niya si Glenn
Pero hindi niya nagugustuhan sa tuwing inuhusgahan ng ibang tao ang relasyong mayroon siya. Sa totoo nga lamang din, pagod na si Helen sa pangmamaliit ng ibang tao. Kung hindi mo ba siya iwalayan, tatanggalin ko kay Glenn ang lahat ng mamanahin niya. Kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi mo naman gustuhin na maghirap siya, di ba? Huwag mong hayaan na masira ang buhay ng anak namin dahil sa'yo. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Helen dahil sa mga salitang yun. Masakit man para sa kanya, dinadagan pa nga rin niya ang kanyang loob na magtapat kay Glenn. Sumakto pang 7th anniversary nila. Yun ang araw na dapat ay masaya sila. Pero yun din ang araw na pinakamasakit para sa kanya. Helen, bakit ka umiiyak? Hindi mo ba nagustuhan ang hinanda kong sorpresa? Nilibot ni Helen ang tingin niya sa kabuuang paligid. Maganda at magarbo yun dahil napupuno nga ito ng napakaraming bulaklak ng rosas na siyang gustong gusto niya. Mayroon nga rin mga fireworks display na talagang pinaghandaan ng kanyang nobyong si Glenn. Bukod pa nga doon, mamahalin nga rin ang regalo nitong singsing at kwintas para sa kanya. Glenn, maghiwalay na tayo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Buong pagtataka na tiningnan siya ng kanyang nobyo dahil hindi nga ito makapaniwala sa binitawan niyang salita. Hindi na ako masaya sa relasyong mayroon tayo. Sa ngayon, gusto ko munang ituon ang buong atensyon ko sa sarili at sa pamilya ko. Helen, ano bang sinasabi mo? May nagawa ba akong pagkakamali? Sabihin mo naman, hindi yung ganito. Nag-iwas ng tingin si Helen dahil hindi niya gustong makita na nahihirapan ng kanyang nobyo. Napakarami na nga nitong nagawang mabuti para sa kanya at sa kanyang pamilya, kaya't alam ni Helen sa kanyang sarili na hindi ito dapat makatanggap ng ganitong sakit na mga salita. Pero wala nga siyang ibang desisyon na pwedeng pagpilian. Ang pangingibang bansa ang magpapabago sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kung pipiliin naman niya si Glenn, maghihirap lamang ito sa kanyang piling. Dahil alam nga rin ni Helen na mayroong salita ang mami ni Glenn. Tatanggalan nga niya ito ng yaman at maghihirap talaga si Glenn. Glenn, hindi ko na nakikita pa ang sarili ko. Nakasama ka sa hinaharap. Mas mabuti, maghiwalay na lang tayo. Pabor din naman sa iyo ang desisyon ko, di ba? Balita ko, nagbabalak ang pamilya mo na ipaksal ka sa isang mayamang babae. Mas maginhawa ang buhay mo kung siya ang mapapangasawa mo. Helen naman, ano bang sinasabi mo? Hindi ako magpapakasal sa kahit sinong babae. Napakarami pa nating plano sa buhay. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit biglaan naman ang pakikipaghiwalay mo sa akin. Matagal ko na itong pinag-isipan at hindi na magbabago pa ang desisyon ko. Nagsimula na nga rin pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Glenn. Ginawa ko naman ang lahat para sa iyo, Helen. Pero bakit iiwan mo pa rin ako? Ikaw ang gusto ko. At kung ano man ang ibang pang plano sa buhay, sige, handa akong sumuporta sa iyo.
Ibibigay ko ang lahat ng gusto ko. Huwag ka lamang umalis sa tabi ko. Nagmamakaawang sambit niya, pero desidido na nga talaga si Helen sa kanyang plano. Maraming salamat, Glenn, sa lahat ng naitulong mo. Masayang masaya rin ako na naging parte ka ng buhay ko. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi naman ako makakapagtapos ng pag-aaral. Pero, kung talagang mahal mo ako, rerespetuhin mo ang desisyon ko. At hayaan mo na lang na unahin ko ang mga pangarap ko. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin ni Glenn, sarado na nga ang isip ng kanyang nobya. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng pinakamamahal niya ay magagawa nga rin siyang iwanan sa bandang huli. Tanging si Helen lamang ang nakapagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Dahil napakamaasikaso nga nito at maalaga. Isang bagay na matagal nga niyang hinihiling na iparamdam sa kanya ng kanyang pamilya. Kaya't noong sagutin nga siya ng dalaga noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na susuportahan nga rin niya ito sa lahat ng bagay, kahit ang kapalit pa noon ang hindi niyang pakikipagsundo sa sariling pamilya. Pagka-uwi nga ni Glenn sa kanilang mansyon, sa halip na kamustahin siya ng kanyang mami, nagawa pa nga siya nitong sigawan. Talaga bang sisirain mo na ang buhay mo para sa babaeng yon, Glenn? Ano bang pumasok sa kokote mo at pumatol ka sa babaeng yon na isang kahig at isang tuka? Mas lalo ang dumoble ang sama ng loob ni Glenn. Ano bang sinabi niyo kay Helen? At nakipag-ulay siya sa akin ngayon? Bakit hindi niyo na lamang ako hayaan na magdesisyon para sa sarili ko? Noon pa man, di ba? Simula noong bata pa lang ako, wala na kayong pakialam sa akin. Bakit hindi nyo na lang ituloy-tuloy yun? Mas masaya ako sa ganun. Huwag nyo na lang ako pakialaman. Sanay naman ako. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Glenn mula sa kanyang mami. Masyado ko ng bastos. Yan ang napapala mo. Dahil hindi ka nakikinig sa mga sinasabi namin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Nangingailan ba kayo sa mga desisyon ko sa buhay? Dahil mapapakinabangan nyo na ako sa negosyo nyo ngayon? Anak ba talaga ang turing nyo sa akin? O isang bagay lang na bibigyan ng atensyon sa tuwing mayroong pakinabang? Oh, tama ka. Hindi mo pwedeng ituloy ang pakipagrelasyon mo sa hampas lupang yun. Dahil ikakasal ka na sa ibang babae. Katuwang ko ang pamilya niya sa negosyo natin. Para saan ba ang pagpapakihirap ko sa'yo kung wala naman akong papala sa'yo? Sarkastikong napatawa si Glenn dahil sa mga masasakit na salita na narinig niya mula mismo sa kanyang mami. Sa mga sinabi niyo sa akin ngayon, huwag na kayo magtataka pa kung bakit mahal na mahal ko si Helen. Mula noon hanggang ngayon, siya lang naman talaga ang totoong mayroong malasakit para sa akin. Mabuti pa nga siya eh. Naaalala niya tuwing kaarawan ko. Dinadalaw niya ako sa ospital sa tuwing mayroon akong sakit. Mahal na mahal din ako ng pamilya niya. Samantalang kayo, ano bang nagawa niyo sa akin bilang magulang ko? Hindi man lang nakaramdam ng kahit anong awa o simpatya si Doña Flora para sa umiiyak niyang anak. Sa halip, mas lalo pa nga ito nagmatigas. Dahil para sa kanya, tuloy nang nalason ng mahirap na pamilyang yun ang isipan ng kanyang anak. Wala akong pakialam sa pagmamahalan nyo. Tandaan mo, Glenn, kung hindi mo susundin
Ang sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pa, umalis ka na lamang sa pamamahay ko at huwag ka na magpapakita pa. Sa hamon ng kanyang mami, matapang na humarap si Glenn sa kanya. Kung yan ang gusto nyo, gagawin ko. Hindi ako magpapaalipin sa mga desisyon nyo. Magmula noong araw na yun, tuluyan nang umalis si Glenn sa mansyon. Naging masalimuot ang kanyang buhay noong malaman niya na nakaalis na rin pala ng bansa ang nobya niyang si Helen para doon magtrabaho. Kung dati-rati, ganado nga siyang gumising sa araw-araw. Ngayon, ay tila nawalang saysay at kulay na ang kanyang buhay. Araw-araw siyang umiiyak dahil sa matinding pangungulila para sa kanyang nobya. Gaya rin ng sinabi ng kanyang mami, pinanindigan nga nito ang desisyon niya na tatanggalin niya ang lahat ng pamana na dapat ay para sa kanya. Pati ang kotse niya at ilan sa kanyang mga ari-arian ibinawi rin ng kanyang pamilya. Para naman kay Glenn, wala namang halaga ang lahat ng bagay na yun kung magpapaksa lamang siya sa isang babae na hindi naman niya kilala at hindi naman niya mahal. Para nga rin sa kanya, mas lalo lamang magiging masalimuot ang kanyang buhay kung hindi siya magkakaroon ng sariling kalayaan. Hindi niya pagsisihan ang desisyong umalis siya sa poder ng kanyang mga magulang. Dahil noon pa man, hindi na rin talaga siya masaya sa pamilyang mayroon siya. Samantala, naging maganda naman ang buhay ni Helen sa ibang bansa. Napakataas nga rin kasi ng kanyang sahod sa bansang pinagtatrabuhan niya ngayon bilang isang nurse. At doon, mas nabibigyan halaga ang pinaghirapan niyang propesyon. Nakaipon na nga siya at sapat na nga rin ang naipapadala niya sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nakapagpundar na nga rin siya ng sariling bahay at sasakyan para sa kanyang pamilya. Unti-unti na nga rin niya napagtatapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Ang laki na rin ang naipon mo ha. Wala ka pa rin bang balak mag-asawa? Pang-uusisa nga sa kanya ng katrabaho niyang si Mara. Saglit namang napatigil si Helen habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit. Ikaw talaga Mara oh. Masyado mo naman akong binigla sa mga tanong mo. Wala pa sa isip ko ang mga ganyang bagay. Ikaw din naman kasi Helen. Napakapihikan mo. Ako na nga ang nangihinayang sa mga manliligaw mo eh. Lalo na kay Doc Darwin. Napakayaman ng lalaking yun. At may-ari pa ng ospital. Magising ka nga Helen. Napakswerte mo na sa kanya. Sigurado ka ba talaga? Hindi mo siya gusto? Kaagad na umiling si Helen. Magkaibigan lang kami. At hanggang doon lang yun. Sus, baka naman kasi mayroong naghihintay sa iyong lalaki sa Pilipinas. Kaya kahit na napakarami ang nanliligaw sa iyo, dead malang din talaga sa iyo. Baka talaga Helen. Natigilan si Helen noong marinig niya ang mga salitang yun. Biglang sumagi sa kanyang isipan si Glenn. Maglilimang taon na nga rin magmula noong maghiwalay silang dalawa. Pero hanggang ngayon, wala pa nga rin siyang balita tungkol sa dati niyang nobyo. Sa isip ni Helen, siguradong ikinasal na sa mayamang babae si Glenn. Hindi rin malabo na may sarili na nga siyang mga anak o kaya ay mayroon na nga itong mga bagong negosyo para mas lalong mapalago ang kanilang yaman. Marami siyang magagandang akala tungkol sa dati niyang nobyo na si Glenn. Pero ang lahat ng yun ay kabaliktaran ng kanyang mga iniisip. Noong makabalik na nga kasi siya sa Pilipinas, isang araw habang siya ay namamasyal, mayroon siyang napansin na isang lalaki. Tila pamilyar ang itsura nito sa kanya. Nakaupo lamang ito sa gilid ng kalsada na parang wala sa sarili.
Tila ba isang palaboy na kawawang kawawa. Durog na durog ang puso ni Helen noong makita sa labas ng ospital na kanyang dating pinagtatrabahuhan ang kanyang nobyong si Glenn. Hindi tumigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ma'am, kilala niyo po ba ang pulubing yan? Mahigit 5 taon na po kasi na hindi siya umaalis dito eh. Palagi lang siya dito. Kahit anong gawin namin, bumabalik pa rin siya. Pagkukwento ng guard kay Helen. Nakaupo si Glenn sa isang karton at labis na naiinitan ang kanyang balat. Napakadungis nga rin niyang tingnan at halata na wala na nga sa matinong pag-iisip. Alam niyo po ba kung bakit siya napunta dito? At kung bakit ganyan ang sinapit niya? Tanong ni Helen sa gwardiya ng ospital. Ang bali-balita po sa amin, ma'am. Itinakwil daw yan ang sarili niyang pamilya at iniwan ng babaeng mahal niya. Hindi na raw niya kinaya ang lahat ng pinagdadaanan niya. Kaya yan, parang nabaliw na. Naawa na nga rin kami sa kanya eh. Kaya binibigyan na lang namin siya ng pagkain araw-araw. Hindi mo lang ba siya nakatanggap ng tulong mula sa mga kaibigan niya noon? Naku ma'am, wala na talaga nagtangkal lumapit sa kanya. Dahil takot na takot sa kanya ang mga tao. Kahit na malakas ang buhos ng ulan, diyan pa rin siya tumutulog. Hindi talaga siya umaalis sa pwestong yan. Palagi hong malayo ang tanaw niya. Parang mayroong hinihintay na bumalik. Sa puntong yun, pakiramdam ni Helen ay aatakihin siya sa puso dahil sobrang sakit para sa kanya na makita ngayon na ang lalaking iniwan niya noon ay napakasaklap pala ng sinapit sa buhay, bagamat marumi at namayat na ang itsura. Nasisigurado pa nga rin ni Helen na si Glenn ang lalaking ito. Unti-unti niyang nilapitan ang kanyang dating nobyo. Pero noong makita siya nito, kagad itong kumaripas ng takbo dahil sa matinding takot. Sa kabila ng mga nangyari, hindi sumuko si Helen na tulungan ang kanyang dating nobyo. Ipinahanap nga niya ito sa kanyang mga bodyguards at noong matuntun nga nila kung nasaan ito, muli siya kinausap ni Helen at nagpakilala. Glenn, hindi mo ba ako natatandaan? Naluluhang tanong niya. Mariin siyang tinitigan ni Glenn. Tingnan mo ako. Ako to, si Helen. Ang girlfriend mo. Natatandaan mo pa ba ang mga pangako mo sa akin noon? Sabi mo, di ba? Pupunta tayo sa iba't ibang bansa para magbakasyon. Nandito na ulit ako. Hindi na ako aalis tabi mo. Napuno ng pagsisisi si Helen at paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili na baka kung hindi nga siya umalis noon, hindi magiging ganito ang sinapit ng kanyang nobyo. Helen. Pagbanggit ni Glenn ng kanyang pangalan. Oo Glenn, ako nga ito. Umalis na si Helen. Nagsasawa na raw siya sa relasyon namin. Iniwan na niya ako. Paulit-ulit na sambit ni Glenn. Hindi totoo yun. Pasensya ka na Glenn. Kung nasaktan kita. Pasensya ka na kung umalis ako noon. Masakit para sa akin na makita ka sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal pa rin kita. Kaya sana, hayaan mo akong bumawi. Walang tigil sa pag-iyak si Helen habang nakayakap kay Glenn. Ginawa niya ang lahat para manumbalik sa dating katinuan ang kanyang nobyo. Dinala nga niya ito sa ospital para gamutin ang mga sugat. Dala ng panlilimo sa kalye. Bukod pa doon, binihisan nga niya ito sa kung papaano nga niya siya unang nakilala
noong nagsisimula pa lamang ang kanilang relasyon. Hindi na magawang maging masaya pa ni Helen sa tagumpay na mayroon siya ngayon. Dahil kapalit ng lahat ng ngayon, ang paghihirap ng kanyang dating nobyo. Noong malaman ng pamilya ni Helen ang sinapit ng lalaking tumulong sa kanila noon, maging sila ay sobrang nasaktan din at umiyak sa mga nangyari. Ate, kamusta na po si Kuya Glenn? Nag-aalalang tanong ni Hana. Nagpapahinga na siya sa kwarto. Pagod na pagod ang Kuya Glenn mo, kaya kailangan niya ng mahabang pahinga. Pasensya ka na ate. Kami ang nandito sa Pilipinas. Pero wala kaming alam sa kung ano ang sinapit ni Kuya Glenn noong maghiwalay kayo. Basta ang alam ko lang po, noong araw na umalis ka, pabalik-balik po dito si Kuya Glenn para hanapin ka. Ikaw lang palagi ang bukang bibig niya. At hindi siya naghanap pa ng ibang babae. Nang dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na si Hana, mas lalong napagtanto ni Helen na higit pa sa inaakala niya ang pagmamahal ni Glenn para sa kanya. Ipinangako niya sa kanyang sarili na tutulungan niya ang kanyang nobyo na bumalik sa dati. Dahil noong panahon na siya naman ang walang-wala, hindi rin naman siya nito sinukuan. Araw-araw na inaalagaan ni Helen si Glenn, hanggang sa unti-unti na nga rin bumuti ang lagay nito. Naging malusog na nga ulit ang katawan nito at bumalik na nga ito sa dati niyang pag-iisip. Isang gabi bago matulog, nagkaroon nga sila ng masinsinang pag-uusap. Doon na nagsimulang ibuhos ni Helen ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Glenn, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo noon na nagsasawa na ako sa relasyong mayroon tayo. Natakot lang talaga ako sa pwedeng gawin sa iyo ng pamilya mo. Kaya umalis na lang ako. Gusto ko nang bigyan ng magandang buhay sila mama at papa, pati na mga kapatid ko. Kaya pasensya ka na kung naging makasarili ako sa iyo. Noong mga panahon na hirap ka, nasasaktan ako sa tuwing naiisip na wala ako sa tabi mo. Hindi rin napigilang maiyak ni Glenn dahil matapos ang napakahabang panahon, nagbalik na nga rin ang kanyang nobya para tulungan siya. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Gusto ko rin humingi ng tawad para sa lahat ng mga masasakit na salitang binitiwan sa iyo ni Mami. Hindi naman totoo na wala kang mararating. Dahil tingnan mo ngayon, napakalayo na nang naabot mo. Helen, mahal na mahal kita. Nasaktan ako sa desisyon mo na iwan ako. Pero ni minsan, hindi ako nagsisi na ikaw ang babaeng minahal ko at sinuportahan. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. At walang magbabago doon. Masaya ako dahil naabot mo na ang mga pangarap mo. Pangako, Glenn, babawi ako sa'yo. Magsisimula ulit tayo. Mahigpit na niyakap ni Helen ang nag-iisang lalaki na minahal niya sa kanyang puso. Mula sa araw na yun, buong puso ang ipinangako ni Helen sa kanyang sarili na wala na nga makakapigil sa kanilang pagmamahalan ni Glenn dahil hindi na nga siya lalayo mula sa kanyang minamahal. Ano man ang dumating na pagsubok, magkasama nga nila itong haharapin. Ipinagpatuloy nila ang naudlot na pagmamahalan sa kabila ng lahat ng masasakit na nangyari noon. Lumipas sa mga taon, pero hindi kailan naman naglaho sa isipan ni Helen ang mga alaala
ng pagsasama nila ni Glenn noong mga panahon na nag-aaral pa lamang sila noon. Sa bawat hirap na kanilang pinagdaanan, si Glenn ang kanya naging sandigan, katuwang sa bawat takbang ng kanilang pangarap. Ngayon, sa kanyang tagumpay at marangyang buhay, siya naman ang nagbigay ng lahat ng tulong, suporta at pagmamahal kay Glenn para iparamdam sa kanya kung gaano nga niya ito kamahal. Habang patuloy ang pag-usbong ng kanilang pagmamahalan, kasabay nga rin itong lumago ang negosyong magkasama nga nilang itinayo. Ang relasyon na dating ang pinagkasalitaan ng masama at minamaliit noon ng maraming tao, nagsisilbing inspirasyon ngayon sa nakakarami upang manatiling matatag sa buhay at matagumpay. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Helen. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi sa lahat ng oras ay magiging kasundo natin ang ating minamahal. Pero palagi nating tatandaan na sila ang kasangga natin sa pagsubok man o sa kasiyahan. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.